Hallelujah. Thank you po, Lord. Can I just, sige. Let's just pray. Heavenly Father, we just welcome you in the room. We welcome you in today's service. Lord, all of this is meaningless pag wala po kayo. At sa oras po na ito, we invite you to remain as our guest of honor ngayong pong umaga po na ito. Let your presence linger. Let your presence stay. Let your presence be manifested, Lord God, even as we sit and listen to your word. Yung kakainin po namin ngayon, I pray, Lord God, makapagbigay sa amin ng nourishment sa pangangailangan ng spiritual naming katawan. O Diyos, we just invite you in this room. We thank you. We give you glory. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Sumigaw na tayo. Hallelujah! Hallelujah! Thank you po, Lord. Sabihin mo lang, bago ka umupo, sabihin mo sa katabi mo, masaya ako nandito ka. Praise God. Thank you po, Lord. Glory to Jesus. Sige po. Makakaupo na po tayong lahat. Isang magandang umagang pagbati sa kanilang lahat. Today, we are now on the 6th month of the year. Ganun na kabilis ang mga pangyayari. Ngayon, meron pong isang pastor. At ito pong pastor na to, biniyayaan po siya ng isang kabayo. Sabi mo, kabayo. Ngayon, dahil pastor siya, itong kabayo niya, tinuturuan niya ng senyales. Kapag gusto niyang, kapag gusto niyang tumakbo yung kabayo, tinuruan niya, sinasabi niya, thank you po, Lord. Siguro, taga-jugs ko yung pastor. Tapos, pagka yung kabayo gusto niya tumigil, tinuturuan niya, sasabihin niya, Amen. Tapos titigil yung kabayo. So, isang araw, siya ay naglakbay papunta sa isang bundok. So, habang umaabante, habang nakatigil sila, sabi niya, thank you po, Lord. Maandar. Maandar yung kabayo. Tapos, sisipahin niya. Sabi niya, thank you po, Lord. Bumibilis. Bumibilis. Sisipahin niya ulit, thank you po, Lord. Tapos, bumibilis. Nakikinig yung kabayo. Ngayon, ano daw yung word pagka papatigilin yung kabayo? Ano yung senyales? Amen. Ayan. Ang nangyari, pakyat po siya ng bundok. Bigla po, may pakurba yung bundok. E di, sinigaw niya? Ano sinigaw niya? Para tumigil yung kabayo. Amen! So, noong una, thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord. Bilis na ng kabayo, paliko na yung kurba. Sabi niya, Amen! Tumigil yung kabayo. Praise God, tumigil kasi mahuhulog siya. Nga, nung pagkatigil, si pastor sabi, thank you po, Lord. So, imagine niyo na po kung ano nangyari sa kanya doon sa pakaruban na yon. Sana buhay pa si pastor. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sabi sa inyo, bibigyan ko kayo ng mga ganito So kung kayo po ay mayroong mga Christian jokes, pwede nyo po ipadala sa akin. I-PM nyo lang, wag sa group chat natin kasi mababasa ng lahat. Para meron akong bala. Hallelujah. According po sa Pag-asa, ang tag-ulan daw po ay parating na. At ang sabi, doon po daw sa first week ng June. At ang totoo po niyan, parang napaaga po ng kaunti yung tag-ulan gawa ng bagyong Aghon. Tama po? Kanya yung bagyong Aghon ang nangyari, dito po sa ating church, mayroon pong auto-sensing feature, yung ating church. Kapag po nararamdaman niya may umuulan na, medyo nagpaparamdam din yung ating water feature. May automatic on. Nangyayari lang naman po yan pag may ulan. Pag wala naman pong ulan, okay naman po, di ba? Ano po?
Pero maayos din po yan. Ano? Po kayong mag-alala. Pero on a serious note, yung ating pong church dito po sa may Lucena was actually badly hit. Ano po? By Aghoy. At ito po yung picture ng church. Yung main po ay nagpunta dyan. Kasama si Ate Nori. Ano po? May baha pa rin. Nagpunta sila nung Tuesday ba yun? No? Wednesday ba kayo nagpunta? Hindi ko maalala. But anyway, nandun po si Pastor Cynthia and Pastor Kenneth also was there, which is yung ating pastor sa Lumban. And they were all there and they sent yung relief goods kasi yung mga bahay po ng kapatiran na inisira. At ito na nga po yung sitwasyon ng church. So ngayon po, yung worship service ay dinala po doon sa Jugs Go Lucena Centro. Yung Lucena Centro, parang ganito, building siya eh. Kanya lang yung dito, hindi sila makakapag-worship service. So, pinangikayat ko po, natulungan po natin yung mga kapatiran natin dito. And in particular, dito po sa church na maitayo muli. Ano po? So, mamaya po, pag hinipo po kayo ng Lord, doon po sa offering time, lagyan nyo lang po Lucena. Tapos ang ating finance team ay bahala na po para maisubi yung pera na yun at maibigay po sa kanila. Ano po? Sabi mo sa katabi mo, tumulong tayo. Hallelujah. Hindi gumulong. Sabi mo, tumulong. Tumulong. Medyo, ano po ako ngayon, ngongo ng konti. Ano po? Tumulong po yung sinabi ko, hindi gumulong. Ngayon, gusto ko po kayong dalhin sa libro ng Ecclesiastes, chapter 3, verse 1. And this is actually a very familiar verse. In fact, life verse po ito ng aking may bahay. Ano po? Sabi po sa verse niyan, pakibasa, 1, 2, 3, fire. Thank you. Thank you, Makoy. Thank you po, Lord. Alright, meron akong hina-highlight dyan na dalawang words. Ano? The first one is time. Sabi mo, time. Sabi niya sa verse na yan, meron daw pong oras para sa lahat ng bagay. Amen. Ano, kanya may oras sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon ay oras ng pakikinig. Ano po? At ang sabi diyan, meron ding daw panahon sa bawat kaganapan sa mundo. Ano po? May tamang panahon. May oras at mayroong panahon. Now, nung akin pong hinihimay itong verse po na ito, itong familiar verse na ito, alam naman po natin ito. Time ay in Greek ay merong word na chronos in Greek. Pag sinabing chronos, it is the time that we know. Ito yung orasan natin, ito yung kalendaryo natin. Sabi mo, chronos. I think many of you know this already. Ano? At lahat po ng bagay is subject to time. In fact, lahat po ng buhay, ano po, ay subject to time. Mga tao, hayop, alaman, maging ang mga hindi buhay ay subject to time. There is a start to life and an end to life. Tama po? Mga sports po na mga sumusubaybay kayo ng sports, karamihan po ng sport ay bounded by time. Ang ating pong Alas Pilipinas na volleyball team ay nanalo sa AVC, sa ASEAN Volleyball Confederation. Praise God, third place po tayo. Woo! Palakpakan natin ang Lord. Pilipinas po yan. At yung game po na yun, of course, bounded by time. Ang totoo niya, pati mga stoplight natin ngayon, meron na pong timer. Modern na. Pati yung pagtawid na stoplight, meron na pong orasan. Nakakatuwa. Yan po ang tinatawag na chronos. Sabi mo, chronos. Now, sabi dun sa second part of the verse, and a season for every activity under the heavens. Now, when we talk about seasons, ang ibig sabihin po nito ay kairos. Ang ibang transliteration po nito ay kairos. Sabihin mo, kairos. Kairos means appointed time or the perfect time. Sabihin mo, perfect. Ang halimbawa po niyan ay on the sixth day, God made man. Tama po? It was the perfect time to make man. On the sixth day. Kung saan ready na po lahat. Ready na langit, lupa, tubig, hayop.
Everything was made ready. Kairos time po yun. Perfect timing ng Panginoon. Ngayon, yung halimbawa, si Daniel, yung kapanganakan ni Daniel, si Daniel po ay sumikat nung panahon ng Babylon, kung saan siya po ay kinuha sa kanyang mga magulang at dinala sa kaharian ni King Nebuchadnezzar para pag-aralan yung culture, yung kagaya tinuturo ni Sister Cherry kanina. Culture, paano kinakain, paano mag-behave in the Babylonian kingdom. Alam niyo po, sinakto po ng Lord yon na siya'y kabataan kasi yun yung kinukuha eh. Ang kinuha po doon sa panahon ni Nebuchadnezzar ay mga magaganda itsura, matatalinong mga kabataan. So kung si Daniel po ay pinanganak nung time ng Babylonian Empire, hindi po siya makukuha. At alam naman po natin yung nag-iimpluwensya ni David sa history ng Israel. Kung siya naman ay matanda na nung panahon ni Nebuchadnezzar, hindi rin siya makukuha. It had to be the perfect time para siya ay kabataan at kuhanin at kupkupin ng mga Babylonians. Ang pagdating po ni Kristo, hindi po siya dumating noong December 25. Hindi po siya pinanganak ng December 25. Pero dumating siya. Kairos time po yun. Maging yung kanyang pagbalik is an appointed time of God, meaning it is the perfect time for Him to come back. In short, if Chronos is to the normal time or usual time that we know, Kairos time is the divine timing of God. Kalkulado niya yan. Can I hear an amen? Now, all good po ito. This is from the NIV version, and I think this is the most common version that we know kung ano po itong verse na to. Every time I study the Word of God, I always go back to the King James Version and try to reference it. Now, pretty much, if you look at it, they are sort of similar doon sa pagkaka-translate ng verse po na ito based on the original context o text. Kanya lang, meron lang slight na positioning ng words na aking napansin. And in particular, dito po sa King James Version nga, sabi diyan, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Doon sa naunang version, there is a time for everything. For everything, there is a time. Pero dito, to everything, dito sa kabila, sa kanang bahagi, to everything, there is a season. Hindi time, season. Baliktad yung pagkakasabi ng word. Kanya, ganun din sa second half ng verse, kung dito, season for every activity, dito sa King James Version, there is time to every purpose under the heaven. Ano po? Sa version na to, lahat daw ng bagay may panahon. Ano po? Sa kabila, lahat ng bagay may oras. Dito, lahat ng bagay may panahon. At lahat ng layunin o purpose o pwedeng activity ay may oras. There is a bit of difference between the two na I know that I have read this verse many, many times. At dahil yung alam ko at na-memorize ko yung NIV, nung pinapansin ko, dahil inaaral ko yung napakasimpleng verse, nang inaaral ko siya, may slight difference pala. And this now caught my attention. There is a changing of seasons sa panahon po natin, dahil tapos na po ang tag-araw, tatagulan na, sa aming pamilya, there is also a changing of season. Para sa mga nakakita ng post ko kahapon, yung aking pong anak ay dalaga na. At kaya po siya may ganon because she attended a prom. Meron pong nang invite sa kanya.
to be the partner to the prom. Ano po? Ngayon, wag mong isipin boyfriend yon kasi mga kapatid, wag ganon. Hindi po pinapayagan sa church yan. Mag-aral muna ang mga kabataan. Mga kabataan, magsabi ng amen. Amen. Parang mga may asawa na yung dating kabataan. Ano po? But there's a changing of seasons. Yung anak ko yung nag-a-attend na ng prom. May mga nagte-text sa akin kasi nag-post ako. Sabi, pare, si sasabayan? Oo, Brad, hindi ako yan, na mahaba lang buhok. Mas maganda siya. Hallelujah. There's a different season now. For those of you who are graduating this year, you will enter into a new season. For those who are, may mga tinatawag na moving up day, there will be people who will be moving up. For those of you who are searching for a new job, and you found one, there will be a new season for you. If you will be promoted in your job, there will be a new season for you. If you're venturing into a business, there will be a new season for you. Can I hear an amen? Now, upon meditating on the Word, I have come to an understanding na ganito, makinig po kayo. God operates in seasons. Not through time na alam natin. Upon meditating the Word of God, my understanding now is different. Kaya mas gusto ko itong kabilang version. Kasi lahat daw ng bagay ay may panahon. Hindi oras, panahon. There is a season for everything. God operates in seasons, and He is not bothered at all by time. Hindi nababother ang Diyos sa oras. He is concerned or focused more on seasons. Kanya po, kung maalala niyo itong familiar verse din po na ito, sa 1 Peter 3 verse 8, sabi dyan, pakibasa, 1, 2, 3, fire. Hindi po concerned masyado ang Diyos sa orasan na alam natin. Kaya yung day dyan, maaaring 1,000 years sa Diyos. Yung day na alam natin, 24 hours. Pero dito, yung day daw sa Lord pwedeng 1,000 years. At ganon din naman, yung 1,000 years, pwede naman isang araw lang sa mata ng Diyos. Kanya pala, tinuturo to ni Cherry kanina, kanya pala, doon sa Old Testament, si John the Baptist pa lang, ang sigaw niya na, repent, for the kingdom of God is what? Near. More than 2,000 years ago na po niyang sinasabi yon. The kingdom of God is near. Hello? Matagal niya nang sinasabi. Hanggang ngayon, yun pa rin sinasabi natin. Hello? Because to the Lord, He's not focused on the time that we know. He is focused on seasons. Why? Because God only created time. Nilikha niya lang po yung oras. Ang ibig sabihin nun, wala siya dun. Nasa labas siya ng orasan. Does that make sense? God is in eternity. Yung walang katapusan. Kaya sabi niya, I am the Alpha. I am the beginning. And I am also the end. Ano po? He is above time. God is in the past. Right now. God is in the past. He can see it. Right now. God is in the present. But also, right now, God is in the future. Kanya po, He is not too much concerned about time. Because He is not encapsulated by it.
Lahat po ng, sa isip ng Diyos, seasons ang mayroon. Hello? Now, tignan mo, pansinin mo, yung pong ating Feast of the Lord. Ilan yung feast ng Panginoon na sineselebrate natin? 7 feasts of the Lord. Ano po? Yung 7 feasts na yan, tingnan mo yan, taon-taon, hindi pare-parehas ang petsa. Tama ba? Hindi po pare-pareho ang petsa ng feast ng Panginoon. Hindi yan kagayang birthday mo. Ano po? Halimbawa, June 1 ka pinanganak, next year, June 1 natin ulit si-celebrate. Yung feast ng Lord, pista ng Panginoon, hindi yan, halimbawa, June 1 ngayon, feast ngayon, next year, hindi June 1 yung feast. Does that make sense? Because God does not operate on the chronos time. He's not too concerned about it. He's concerned with the seasons. Can I hear an amen? Now, conversely, ibig sabihin, kabaligtaran, tayo, sabihin sa katabi mo, ikaw at ako, we, on the other hand, are focused on time. More than the seasons. Ang focus po natin ay oras. More than the season. Kanya nga po, kapag tag-ulan, tingnan mo, may mga tao na walang dalang payong. Tapos, pagka umulan, maiinis, mabubwisit. Bakit? Ba't ba naman umulan? Tag-ulan eh. We're not concerned much of the season. We are concerned about time. Hi, 30 years old na ako. Dapat may asawa na ako. Hello? Because we are concerned more about time and not of the season. Can I hear an amen? Ano? So I wanted to talk about seasons today. And what I have come to understand is this, na meron pong 3 klase ng season. Maaring mas marami, pero ito po yung aking pagkakaunawa. And the first season na gusto kong pag-usapan po natin is the natural season. Sabihin mo, natural. Ito po yung pinakamadali at pinaka-common na season na hindi mo naman mapipigilan. Halimbawa, tag-ulan, tag-tuyot, winter, summer, spring, or fall. Hindi po napipigilan. Tama po? Hindi napipigilan. Noong kasansagan po ng summer, nag-decide po kaming mag-asawa na magpapintura ng bubong. Summer eh. Marami sa village namin, nakita ko, ang dami nagpapapintura ng buong bahay. Ang dami mga workers. Sa village namin, 8 to 5 lang ang workers. So makikita mo yun, nakapila sila sa labas. At tapos papasukin sila. And by 5 p.m., lalarga na po sila palabas. Summer eh. Nakakaawa lang po yung mga workers kasi, syempre, sobrang init nga po talaga nitong, dumaang summer. Napakainit. So, ginagawa namin, nagre-ready kami ng ice tubig. Para po sa kanila. Nagre-ready kami ng konting palamig o coke para sa kanila. Tapos, ang isang ginawa namin, para hindi masyadong malupit sa tag-init, ay pagka alas 3 ng hapon, pinapauwi na namin sila. Kumbaga, finish or not finish, uwi na kayo kasi masyado na mainit. Lalo na kung mayroong mga matatandang workers. So, mahirap. Ang pinagpe-pray namin palagi ay yung blood pressure, wag tataas. Walang sasama ang pakiramdam dahil sa init, o etc. Hallelujah. Pero, ganun pa man, ngayon, season na nga po tayo ng tag-ulan. So, ibig sabihin, hindi ito yung panahon para ilabas mo yung swimsuit mo, yung mga trunks mo, mga salbabida po ninyo. Ang dapat nilalabas natin, mga payong, kapote. At sana dapat, niready mo na nga yung bubong mo sa panahon ng tag-ulan. Ang hirap kasi magpagawa ng bubong kapag umuulan. Tama. Dapat na i-ready. 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 Da
Ano? So, ito yung natural season. So, kagaya ng panahon, meron din pong season ang mga prutas. Tama po ba? Ano? Ano bang season ngayon ng prutas? Avocado. Wow. Mangga. Wow. Sagi. Nawawala ba yung saging sa parang lagi siyang meron, ano? Teka, hindi ko lang po alam talaga kung bakit yung dole na nabibili sa 7-Eleven o kahit sa mga grocery, wala po lasa yung saging na yun, ano? Ganun po yung saging sa Amerika, wala silang lasa. Hindi ko alam bakit ganun. Saging na pang ospital. Siniguelas, panahon yan ngayon. Hallelujah. Praise God. Alright. So yung pong mga prutas ay may panahon. No? Yung aming pong aso, 2 beses po yan naglalagas ng balahibo sa isang taon. Isa po itong buwan na ito. Napakalakas po niyang maglagas ng balahibo. Ano po? Wala po kaming allergy, kaming mag-anak, pero talagang parang ang merong allergy. Kanya nung isang araw, hindi na talaga ako makatiis. Parang 4 na beses namin binacuum yung mga carpet namin. Kasi sobrang daming balahibo. Ano? Sobrang daming balahibo. Twice a year po niyang ginagawa yun. May season din. Hello? Hindi ko siya napipigilan. Kahit anong gawin ko. Ang gagawin ko nga, susuklayin ko siya eh. Yung suklay, alam mo yung nagsuklay ka na ba ng aso? Yung sobrang dami? Pero kahit suklay ka na suklay, di talaga maubos. Eh, ayoko naman makalbo siya para maging manok. Alam mo yun? Maging maitsurang manok yung aso namin. Eh, ginawa siya ng Diyos na kailangan mayabong yung kanyang balahibo. So, tinitigil ko rin. Kapatid, ang pagbubuntis po ay may season. Hindi mo maaaring padaliin ng 9 months. 9 months will always be 9 months. Fix po yun. Does that make sense? Ano? Sa mga asawang naghahabol, naku, ano na ako, 40 plus na ako. O sige, pwede bang 2 months lang yung buntis? Ano ka, pusa? Ano? Pusa nga, 3 months ata eh. No? 3 months po, no? Oo. So, hindi po namamadali yung bagay na yun. Fix yun. At ganun din naman, ang pagbubuntis, kagaya na sabi ko ay may season. Pag ikaw ay nag-aaral, dapat di ka nang bubuntis. May season. Kapag ikaw walang asawa, dapat di ka na bubuntis. May season eh. Mga lalaki, kung wala kang trabaho, huwag kang bubuntis. May season eh. Does that make sense? Kaya, ang pinaka-naiinis po ako, mga tao, na manganganak na yung misis, pero hindi pa napaghandaan. Kailan ba nabuntis misis mo kahapon? 9 months yun eh. Hindi pa napaghandaan. Hello? May season. And that is called the natural season. Now, nung pinag-aaralan ko po ito, meron akong pangalawang season na nailagay dito. And this is the supernatural season. Sabi mo, supernatural. Itong supernatural season po na ito yung season na divine timeline ng Diyos. More like the Kairos time na pinag-usapan natin kanina. Ano po? Kagaya ng natural season, ito po, wala din tayong magagawa rito. Kasi timeline ng Diyos yan eh. Does that make sense? Ano? Kung kailan siya babalik. Kaya yung pagbalik ng Panginoong Hesukristo, wala ring petsa. Bakit? May season. Hindi petsa, season. Does that make sense? Ano? Yung season. Kanya sabi, babalik daw siya like a thief in the night. Walang petsa. Ito pong supernatural season na ito, gusto kong ipaliwanag sa atin lahat. May kinalaman po ito sa redemptive plan ng Panginoon. Ano po? Yung napakagandang plano ng Diyos, ang plano po na yon is to save people. Sabihin mo, to save people. Yung redemptive plan niya na yan. So halimbawa ng timeline na yan, noong pong kinailangan ng arko ni Noah, that is part of God's redemptive timeline. Yung season na yun. Yung pong pag-save ng Lord kay Moses. Si Moses dapat patay ng bata.
Hello, naalala nyo nung panahon niya? Pinapapatay lahat ng bata. Puwera siya. No? It was God's supernatural season. Si Joseph, na lumaki sa isang marangyang pamilya, kinainisan ng mga kapatid, tinapon sa isang pit, balon, kinuha. Ano po, dinala sa Egypt. That was ordained time. Pwede namang walang caravan na daraan doon sa lugar kung nasan siya. At pwede na siyang namatay doon. But no. It's a supernatural season. It was Kairos time. Ano po? Are you getting this? Ano po? These are all supernatural seasons. Meaning, our supernatural God has appointed times. He also has perfect time for His purpose. Kanya po, nung panahon ni Jonah, season po ng Nineveh to repent. Kanya kahit si Jonah, kung nandun yung Nineveh, dito siya sa kabila pumunta, pinasundo siya ng Diyos. Why? Because it was the season of Nineveh to repent. And Jonah was assigned. Kaya kahit ayaw niya, sinundo siya. Does that make sense? Ano? Kasi pag-uusapan natin yung free will mamaya-maya eh. Meron tayong free will. Ang free will ni Jonah, lumayo. Pero season kasi ang Lord eh. At siya yung taya. Kanya kapatid, kung ikaw ay taya at wala ka dito sa oras, you missed the season. Kasi may season. Ano? Dito sa supernatural season na to, kailangan po natin maintindihan, desisyon to ng Diyos kung kailan to. Kairos time, appointed time, perfect time, siya lang nakakaalam nun. Ano po? So, kung ang isang tao ay gagaling sa sakit niya, o kaya naman, ilalayo siya ng Lord sa disgrasya. O kanya naman, iilag siya ng Diyos sa kamatayan. Choice niya. Kaya kung maalala po ninyo yung isang preaching po natin, sinishare ko po sa inyo, hindi po lahat ng yung sinasagot lang ng panalangin ng Diyos ay yung kaya mong i-manage. Puwera ang kamatayan at ang sakit. Kasi si Lord ang may-ari nun. Siya magde-decide nun. Sasagutin ng Diyos yung panalangin mo na kaya mo lang i-manage. Pag di mo kaya, hindi bibigay sa'yo. And I hope you remember that. Ano? Si Lord nagbe-base ng kanyang desisyon sa mga takdang panahon. And now, this is the third one na gusto ko pong i-share sa inyo. This is the maturing season. Uy, gumraduate ka. Yeah? New season for you. Hallelujah. Itong season po na ito, gusto ko maunawaan mo, ay individual na karera. Ang pagmamature po ay kanya-kanyang takbo. At gusto ko po malaman ninyo, itong season na to is not too much dependent on edad, on age. Of course, yung mga bata, lalaki yan. Ano? Habang lumalaki sila, yung capacity to mature ay tumataas din habang tumatanda. Ano po? Pero ito pong season na to is not really talking about much on the age, but rather in maturity. Kasi maraming tao, may edad na, pero ang isipan ay paurong pa rin. Paatras pa rin. Isip bata pa rin. Matampuhin pa rin. Hello? Ano po? Hallelujah. Ito pong season po na ito, na maturing season, gusto ko rin po siyang tawaging wilderness season. Sabi mo, wilderness.
At kagaya ng sinabi ko kanina, ito pong klase ng season na ito, yung maturing season o wilderness season, dahil ito'y nakadepende sa bawat individual. Itong klase ng season po na ito, maaaring mahaba o maigsi. Ulitin ko. Ang taong dumadaan sa isang maturing process o wilderness stage, nasa sa kanya kung ito ba'y hahaba o ito ba'y iigsi. Kasi kanya-kanya. Bibigyan kita ng isang halimbawa. Yung Israel po, kasama si Moses, ilang taon sa wilderness? Po? 40 lang, 40. 40 years. Sabi mo, 40. 40 years. 40 years po sila sa wilderness. Matagal? Mabilis? Matagal? Matagal. Sa New Testament, meron ka bang naaalala na tao na napunta rin ng wilderness? John the Baptist? Sino ba? Jesus. Si John the Baptist, pwede si John the Baptist, kaya lang, tama po yung sagot nyo. Kaya lang, hindi po sinabi doon gano'n siya katagal sa wilderness eh. But si Jesus, if you will read your Bibles, nakalagay doon gano'n siya katagal. 40 days. Kung kukumpara ko yan sa 40 years, na parehas na wilderness experience, yung kay Jesus, mas matagal, mas mabilis? Mas mabilis. So gusto ko maintindihan mo yun. Reference natin sa Bible, in the Old Testament, merong mga tao, 40 years yung maturing season. 40 years yung process. Reklamo kasi ng reklamo. Hello? Reklamo na reklamo. Reklamo. At alam mo, malungkot, hanggang ngayon, marami pa rin reklamador. At alam mo, pinakamatindi, sa dami ng reklamador, sila yung walang alam na solusyon. Reklamo lang alam. Makapagreklamo lang, makadaing lang. Ano po ba kaya dapat gawin? Eh, hindi ko alam. Basta ganyan yung mga yan. Ha? Mga reklamador. Walang alam na solusyon. Magreklamo lang. 40 years. In the same Bible, in the New Testament, wilderness experience, 40 days. Maturing process. Alam mo ba maturing process ni Jesus yun? He was also being matured by God. Kanya siya pinadala ng test. At hindi lang basta test. Si Satan mismo, the tempter, siya yung nag-test. Kumbaga, sa school ninyo, si principal yung proctor nyo. Palagay ko, may hirapan kang mangopya. Tama, kasi si principal nandun. Does that make sense? Ano po? Now, bakit itong season na ito pwedeng mahaba, pwedeng maiksi? Kasi dito na pumapasok yung free will. Sabihin mo, free will. Pag sinabing free will, meron kang choice. You have a choice. Magsisimula na ba ako ngayon? O papabukas ko na to? Iingatan ko na ba yung kalusugan ko ngayon? O saka na, pag may nararamdaman ako? Magpapagamit na ba ako sa Diyos ngayon? O saka na pag libre na ako? Hello? Pag sinabing choice, pag sinabing free will, kasama dyan yung pag nabuisit ka, anong dinedeclare mo, anong lumalabas sa bibig mo? Hello? Kasama dyan yung pagka sinaktan ka ng isang tao, gaganti ka ba o hindi? Free will eh. Choice mo eh. Choice mo yan eh. Kapag ka sinampal ka, ano ibabalik mo? Sampal din. Sa Biblia kasi tinapay ang sabi eh. Pero choice mo nga eh, kung sampal ba o tinapay.
Mamaya po, wag po kayo magsampalan ng pandesal dyan kung may pandesal tayo. Ano po? Baget, putok. Medyo matigas yun, ano? Hallelujah. Kapatid, may choice ka. At alam po ninyo, dito po sa maturing season, dito po sa wilderness season, when we talk about maturity, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan ang purpose. Akala na marami tao, pag nagkakaedad, pagka pumuputi na yung buhok, nagiging mature. Ang taong mature, nakikinig at sumusunod sa Diyos. That is a mature person. So kung nahihirapan ka pa rin makinig, nahihirapan ka pa rin sumunod, perhaps hindi ka pa mature. You are still in the process. Mature people are people who have decided to follow Jesus and obey His commands. Now, listen. As each of us ay may kanya-kanyang maturing season o wilderness season, what I wanted to talk about today is managing seasons. Pastor, ngayon pa lang yung title. Sa oras ka kasi nakapokus, hindi sa season eh. Ha? Sa oras ka kasi nakatingin, hindi sa season. Sa season ngayon ang pakikinig. Kanya kahit ngayon pa lang tayo magsisimula. Steady ka lang. No, this will be this should be okay. This should be okay. Kasi ang tema natin ngayon is really about management. And I hope your lives are slowly changing. Ano kagaya ko? Na tinatry kong baguhin. Kasi I'm trying to manage. I'm trying to manage my life today. Ang dami natin sombrero. Pastor ako dito, tatay ako at asawa sa bahay, meron akong pinapangalagang negosyo, meron pa akong sariling pamilya na relatives, and all that stuff. Kaibigan ako ni ganito. Ang dami kailangan i-manage eh. And lahat tayo ganyan, di ba? May kanya-kanya tayong minamanage. So kailangan ma-manage natin maigi. So dahil kanya-kanya tayo ng season, we need to manage our seasons well. Na kanya-kanya. At ito po yung pag-uusapan natin. Now, kung ibabalik ko dito, sa binasa natin kanina, kasi, sabi doon, for everything there is a season. Tama? Lahat daw ng bagay ay may panahon. At dahil may panahon lahat ng bagay, may oras para sa dapat gawin sa kung anong panahon. Are you following? There is a season. At dahil merong season na bracket, sa season na yun, may kailangan gawin. Hello? Kung babalikan ko yan, pasensya na po kayo maliit, pero gusto ko isang page lang kasi. Sabi dyan, to everything there is a season, merong panahon, at time, may oras para sa bawat layunin o kailangang gawin sa season. At ang sinabi dyan, mayroong oras to be born. Are you following? Yung nasa taas season, tapos lahat time. Kanya mas preferred ko itong King James Version eh. Because it made sense to me. That the season is the encompassing. Kasi yung Diyos, hindi nga sa orasan masyadong nakatutok. Nakatutok siya sa season. Season ng baha, time ni Noah. Season ng redemption, time ni Joseph. Season ni David, establishing the kingdom. Hello? May season. At dun nga sa season, may kanya-kanyang oras. Sa bawat season. So sa season ng buhay mo, meron ka rin dapat gawin. So sa season na yon. Hello? Halimbawa, nagpa-check ka sa doktor, merong nakita sa'yo, tapos pinagbabawalan ka ng mataba, ng malangis, ng maalat. Yun na yung bagong season mo. Hello? Hindi na pwede yung magmamaalat ka pa, o magmamatamis ka pa, maglalangis ka pa. Hindi na eh. Bakit? Iba na kasi yung season.
So, at that season of your life, meron kang dapat gawin. Yung gagawin mo, iiwasan mo yon. Does that make sense? Sabi diyan, there's a time to be born, time to die, time to plant, a time to pluck what is planted, a time to kill, and a time to heal, a time to break down, and a time to build up, a time to weep, a time to laugh, a time to mourn, and a time to dance, a time to cast away stones, and a time to gather stones, a time to embrace, and a time to refrain from embracing. Wag daw konsentidor. A time to gain, and a time to lose, a time to keep, and a time to throw away, a time to tear, and a time to sow, a time to keep silence, and a time to speak. Can I hear an amen? Yun, no? Tamang time. A time to love and a time to hate. Wow, kasama pala yun. A time of war and a time of peace. Conforme sa season, mayroong oras. Lahat ng bagay. Can I hear an amen? Alright. Now, in the Bible, meron pong tribo ng Israel na mayroong discernment on what to do in particular moments in time. Sino to? Issachar. At makikita natin yan sa 1 Chronicles 32 verse 12. 12:32, baliktad. Pakibasa, 1, 2, 3, fire. Hallelujah. Ito yung panahon na lumilipat na yung season ng kingdomship ng Israel from Saul to David. And the tribes were one with him. Pinapadalan siya ng mga tao to fight. Now, sabi diyan, si Issachar. Ito yung tribo who understood what? The times. Sila daw yung nakakaalam what to do. Sila yun. At kung pupuntahan mo yung verse na yan, mamaya, o yung chapter na to, chapter 12 ng 1 Chronicles, alam mo ba, lahat ng 12 tribo rito, libo-libo yung pinadala na tao, na tauhan. Siya lang bukod tangi, 200, mas maliit pa kaysa kay Gideon na 300. Hello? Pero yung 200 na yun, they understood the time. It was the time, it was the season for war. At hindi dahil may season of war, ang gulo-gulo natin. Oh, sige, basta makipaggera, basta makitataga ako, basta may dala akong shield. No. It was a season of war, but Israel still needed to know what to do at that time. And praise God, si Issachar, they knew the time and they knew what to do. So kung babalikan ko lang itong ulit, season of war, and there was a time that they've set to do. Are you following? Are you following? This is very important. Now, ito totoo. There is not much info about Issachar. Parang ilang oras yung ginugol ko dito, hinahanap ko, sino ba si Issachar? Search mo, Issachar. Kakaunti lang mahahanap mo patungkol kay Issachar. Sasabihin niya madalas, siya ay anak ni Jacob. So, Abraham, Isaac, Jacob, kasama siya doon. Pangilan siyang anak? Siyam. Ang nanay niya ay si Leah. Si Jacob ay merong 4 na naanakan. Ano ba? Si Jacob. Isa doon si Leah. Si Leah, yan yung pang-5 anak na lalaki ni Leah. Pang-9 sa buong ni Jacob dahil 12 yung anak niyang lalaki. Ano ba? Hindi lang 12 anak niya kasi meron siyang anak na babae. Naalala po ninyo yung anak niya? Pero ang binibilang po kasi yung lalaki. So meron siyang 12 anak na lalaki. Pang-9 nga po itong si Issachar.
Ano po? Ngayon, ang ibig po sabihin ni Isakar ay hired man. Ang ibig sabihin ng pangalan niya, rather, is hired man. Yan yung mga makikita mo pag ginugol mo. Isang notable quotes dyan, makikita mo siya doon sa storya ni Deborah. Nakipaglaban sila sa Canaanites. Nandun si Deborah, nandun si Barak. Nandun din yung Isakar. Makikita mo rin sa Bible, meron siyang 4 na anak na lalaki. Makikita mo rin po yan. Makikita mo rin siya sa Revelation. Kasama siya doon sa 144,000 na may seal. 12,000 doon kanya. Hallelujah, kasama sila doon. In the last days. Puro yun yung makikita mo. Now, interestingly, kasi hindi ako makampante na puro yun lang yung nakita ko. I was trying to find him. And I found information sa Jewish Encyclopedia. Wow. First time kong gumamit ng Jewish Encyclopedia. Praise God, English. Yung nahanap ko. Merong mga Jewish na, kanya lang may English. So, praise God. So, what I found out, eto po palang Isakar. Sila po pala, ang pagkakakilala sa kanila in history, madalas, ang pagkakakilala sa kanila, sila po ay mga scholar. They are scholars. Sabi doon, scholar sila ng, pag-aaral ng mga, parang yung wise men, yung magi, yung mga stars, ganyan, kaya daw alam nila yung times. Astronomy. Astrology, wag po yun. Yung mga, Pisces, Aries, yun. Iba yun. Astronomy dapat, astronomy. So sila yung the science of the universe, basically. Parang ganon. So, ganon yung pagkakakilala sa kanila. Now, meron pa silang isang pagkakakilala. They are actually scholars of the law. Sabihin mo, law. Pag sinabing law, ito yung Torah. Pag sinabing Torah, these are the first 5 books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Pag sinabing Torah, Israel, yun yung 5. Judaism is anchored on the Torah. Yun yung 5 libro. Sinasama nila yung Psalms, sure. Pero basta, ito pong Isakars, they are masters of the law. Parang mga Pariseo. Parang mga Pharisees and Sadducees. They diligently study the Word of God, His commandments, and His decrees. They kept the Word of the Lord close to their heart. Ito tanong, do you keep the Lord's Word in your heart? Kasi nakakalungkot po, maraming Kristiyano, gumigising sa umaga, at natutulog sa gabi nang hindi man lang sumilip ng kanilang Biblia. Nakakalungkot po yan. Pag hindi po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, walang kinakain yung ating spiritual, yung spirit natin, yung spirit man in us. So kapatid, sabihin mo sa katabi mo, huwag mong i-fasting ang Word of God. Yung kanin at soft drinks ang i-fasting mo para sa ating RSG. Pero wag mong i-fasting ang Word of God. Wag mong hahayaan. Nagigising ka at matutulog ka nang hindi ka man lang sumilip ng salita ng Diyos. Don't do that. Look at this. In Joshua 1:6-9, sabi rito, very familiar verse, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to their ancestors to give them. In verse 7, ang sabi dyan, be strong and very courageous. Parehas lang ng una, pero mas diniinan yung courage. Ang sabi dyan, be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Now, in verse 8, sabi dyan, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. In verse 9, have I not commanded you? Ano sabi ulit? Be strong
and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Kung maalala po ninyo, 3 beses binanggit, be strong and courageous. Verses 6, verses 7, and verse 9. Paulit-ulit. At alam po natin, pag sa Biblia, mayroong mga phrases or words na inuulit. Ano ibig sabihin? Napakahalaga nito. Tama. Dito, hindi lang 2 beses. 3. Inulit-ulit. Sabihin mo, be strong and courageous. Be strong and courageous. Kaya kailangan natin maging strong, maging courageous. Kung nasaan kang trabaho, nasaan kang klase ng pamilya, nasaan klase ng tao na kasama mo, kahit iba relihiyon, dapat alam na anak ka ng Diyos. Hello? Di mo kailangan magtago, di mo kailangan mahiya. Hello? Wag mo sabihin, hindi ako pwede minom, sabi ng daddy ko. No. Sabihin mo, di talaga ako minom. Christian ako. Hello? But many Christians can't do that. Many Christians can't be strong. Many Christians cannot be courageous. They are all afraid of what people will say about them. Takot tayo sa sasabihin ng iba. Hello? Pero hindi yan yung punto. Ang gusto ko malaman mo, ang sabi dito, be strong and courageous. Bakit? Because you will lead these people to inherit the land. Yan ang sinabi ng Panginoon sa verse na yan. Sinabi dito sa verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from the law, left or right, para saan? That you may be successful wherever you go. So kung gusto mo pala maging successful, obey. Do not turn from the law. Yung Issachars, inaral nila yung law, minaster nila yung mga hinihingi, decrees, policies ng Panginoon, guidelines ng Panginoon, minaster nila. At naniniwala ko, sinundan nila. Ikaw at ako, Kristiyano po tayo, sa panahon po na ito, we not only need to be strong and be very courageous, but we need to obey what God is saying, what God is asking. When you obey, be strong. Maraming mangungutya, maraming mga asar, maraming hindi makakaintindi, at malamang mape-persecute ka pa. Pero when you do, you will not only inherit the land, you will also be successful kahit saan kang ilagay wherever you go. Saan ka lalagay? Kaya nandito ka sa kumpanya na to, kung sumusunod ka sa Diyos, you should be successful. Kung aalis ka na dyan sa kumpanya na yan kasi lilipat ka ng kumpanya, you should also be successful kung nag-o-obey ka. Does that make sense? Kasi yun yung sinabi. Look at verse 9. Be strong and courageous. Do not be afraid. Bakit? Because the Lord your God will be with you wherever you go. Kahit sa bar ka pa pumunta. Does that make sense? If we keep with the law. But wait, meron ako nilampasan, yung verse 8. Ano sabi dito? Alam mo, ang tagal ko nang nabasa to dahil lalo na ito ay Old Testament. Alam mo yun, kapag bumabasa ka ng Bible, lagi nagsisimula ka sa sa Genesis, tuloy-tuloy. Yung mga ganitong panahon, nababasa mo pa yan eh. Nang tuloy-tuloy. Alam mo yun? So ilang beses ko na ito nabasa. Ngayon, sabi rito, meron ako napansin. Hindi ko napansin dati. Ngayon lang. Keep this book of the law always on your sa ibang translation, on your mouth. Nung inaaral ko to, sabi ko, teka,
Bakit hindi sa heart? Bakit dito? Bakit sa bibig? Yung law of God, yung utos niya, yung decrees niya, yung policies niya, guidelines niya, sa buhay natin, para tayo mabless, bakit hindi sa puso nalagay? Bakit dito? Bakit dito? Nagtanong ako sa Lord. Tanong ako sa Lord. Alam mo kung bakit sa bibig? Dudes? Alam mo kung bakit sa bibig? Kasi ang bibig mo na yan, marami ng tao na discouraged dahil dyan. Kung ano lumabas sa bibig mo. Ang bobo mo. Ang pangit-pangit mo. Ay, wala nang pag-asa. Ikaw, wala na. Hindi mo kaya yan. Ang dami ng tao na discouraged. Yung bibig mo, marami ng tao na curse niyan. Yung bibig mo, marami magandang bagay. Ang gaganda ng mga bagay na yun, napatay na niyan. For people who meditate on the Word, kung meron dito, you meditate on the Word. Yung sinusubukan mo, bago ka man lang humimlay, makabasa ka man lang ng salita ng Diyos, tinatry mo talaga. When you meditate on it, hindi lang magbasa meditate kasi dapat Pag sinabing meditate, ninamnam mo. That's what it means. Hindi lang dinaanan. Ang dali lang magbasa Ang dali mag-play ng audio Bible. Hello? Pero yung namnamin yung word, for those of you who do that, who meditate on it day and night, that you look at the word with much respect, reverence, much awe, na ayaw, that you are careful doon sa sinasabi ng word. Ano mo mangyari sa'yo? Then, you will be prosperous and successful. Doon sa binasa natin kanina, yung tatlo, you will inherit the land. You may be successful, and the Lord will be with you wherever you go. Kapag ka daw yung law, yung salita ng Diyos lumalabas dito, so lang ibig sabihin nun, napuno ka na dito. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. And when you speak the word of God, you will not be maybe successful. Ang sinabi dyan, you will be prosperous and successful. Wow. Iba yan. Iba yan. Kanya pala yung ayon sa cars, kahit 200 lang yung pinadala, they were prosperous and successful. That's why they knew what to do. Because they kept the law. And they declared the law. Is that making sense now? Dahil I'm already at the end of my preaching today, to be able to manage seasons in
in your life. Maturing seasons. Wilderness seasons. Keep the law. Keep the law. When you say keep the law, it means you know it and you follow it. That's what keeping means. Kapag ginawa mo yan, prosperous, successful. Meron ba rito, gusto mo maging prosperous? Taas kamay. Wow. Siyempre, lahat tayo gusto natin maging prosperous. Meron ba rito, gusto mo maging successful? Kung gusto mo gawin yan, tayo ka. Itong success na to, kapatid, hindi lang to sa pera. You want your family to be successful? You want your marriage to be a success? Do you want your ministry to flourish? Let the Word of God be that creative force. Salita ng Diyos mula sa wala ay nagkakaroon, creative. May the Word of God be the creative force that brings life to your family. May that Word of God be the creative force to the people around you, to your workplace, to your business, to your ministries, to every single endeavor na papasukin mo. Church, I don't know what season you are in, but I am pretty sure lahat tayo merong season na dinadaanan ngayon. Huwag mong iasa sa talino. Huwag mong iasa sa galing. Huwag mong iasa sa baka. Huwag mong iasa sa swerte. Huwag mong iasa sa sariling lakas. Iasa po natin sa salita ng Diyos. Doon tayo kumuha ng tamang gagawin sa panahon na ito. Can everybody close their eyes? For those of you who are going through wilderness or maturing, can I just see the hands? Okay. Thank you po, Lord. Yes. Okay. Thank you po, Lord. Put them down. The Bible says, in everything, there is a season. Heavenly Father, today, I ask na bigyan mo po kami ng discernment on what to do in this time. Wherever we are in the season, whether nagsisimula pa lang kami, kakapasok lang namin doon sa season na yun, nasa gitna na kami o nasa dulo na kami, I pray, Lord God, that you will give us the wisdom to know the time, what to do in this time. In the mighty name of Jesus, this is my prayer today. In the name of Jesus, Lord, sabi mo, and I'm gonna use your word. Lord God, I'm gonna use it, your word today. It will come out of my lips. It will come out of my mouth. Oh no. Can you put out your Bibles? Ikaw na mag-declare nito. Lalo na yung nagtaas ka ng kamay na may sisong ka. Go put out your Bibles. Put out your Bibles. Buksan mo ang Biblia mo sa James 1. We're gonna declare this together. Pagkat yun yung sinabi ng salita ng Diyos, keeping the law, let it not depart the lips. So basahin natin yung verse 1. Chapter 1, verse 2 hanggang 5. 1, 2, 3, fire. Pure joy. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature
and complete, not lacking anything. If any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Hallelujah. Lift your hands. Father, as we go through seasons in life, to manage it, we need to know your word. And right now, hinanap namin sa salita po ninyo itong James na to, itong Santiago, James 1, 2 verses 5. At ang sinabi mo dun sa 5, but if any of us who lacks wisdom, we ask you, O God, who gives generously without finding fault. Oh, Heavenly Father, Lord, let there be wisdom in the dealings that we need to conduct today. Dito po sa season na ito na marahil ang hirap, ang bigat, ang lawak, ang tagal, ang lalim, lalo na yung matagal. Lord God, I pray that we need to ask, we are asking for your wisdom, O God, in faith. Yung aming pananampalataya, Lord God, ay makita po ninyo sa oras po na ito. And Lord, we ask for wisdom so that we know what to do in this time. There's a problem too hard to solve. Let there be wisdom. Let the wisdom come through ideas. Let the wisdom come through vision. Let the wisdom come through dreams. Let the wisdom come through your word. Let the wisdom come from your still small voice. Let wisdom come right now in the name of Jesus. Lord, I did my part. We did our part. Lumabas sa labi namin yung salita po ninyo. At Lord, pinangahawakan po namin ito. For those who stick to your word shall inherit the land. Those who stick to your word may be successful. Those who stick to your word, Lord, sasamahan mo. Those who stick to your word will be prosperous and successful. I declare this, Lord God, today to my brothers and sisters. Let that thing come to pass. In the name of Jesus. And all the people of God say amen.